Okay, so good morning class. Punta tayo ngayon sa ating quarter 4, module 13. Ang pamagat ay situation that require performance in the local settings. Okay, the first activity is true or false. So read and understand the statements very carefully. Write true if the statement is true and false if it is incorrect. Okay, the following are the questions. Okay, so a quote for William Hardy McNeill: social science is itself part of the social experience. It seeks to interpret and explain. So, good morning again. I'm going to start our discussion with the community as a social organization. Ang komunidad ay isang pangkat ng mga tao na nananirahan sa isang lugar, nagbabaagi ng mga kultural, pampolitika at pang-ekonomiyang aktibidad. Sa urban o sa city na mga lugar, ang pagkaiba-iba ng mga kultural na katangian ay mas laganap dahil sa pagdagsa ng mga tao mula sa iba't ibang lugar para sa ekonomiyang oportunidad na nagpapahirap sa pagkakaisa ng komunidad. Sa pag-unlad ng komunidad, nagbabago rin ang problema nito na nangangailangan ng iba't ibang solusyon. Ang mga suliraning panlipunan na normal sa kahit maunlad na lipunan ay dapat tugunan upang hindi makaapekto sa produktibidad ng mga tao. Ang mga solusyon ay dapat naaangkop sa mga partikular na problema upang maging epektibo at kailangan maisagawa ng mga ekspertong may kakayahang suriin ang mga ito. Okay, so the next one is finding the right ideas. Ang perpektong individual at ganun din sa isang komunidad. Dapat nating tandaan na ang pag-unlad ay hindi isang pangwakas na layunin kundi isang proseso sa loob ng isang segmentadong istrukturang panlipunan na nangangailangan ng patuloy na pagsusuri upang mabawasan ang epekto ng anumang di-functional na elemento para makamit ang sustainability. Ang pag-unlad ay hindi nag-aalis ng mga suliraning panlipunan. Sa halip ito ay nagbibigay ng mga elemento na nagdudulot ng pagbabago sa mga problema. Umuunlad ang komunidad, nagbabago rin ang mga katangian ng mga problema at kailangan harapin sa pamamagitan ng iba't ibang solusyon. Okay, so dahil nga sa mga isyung panlipunan, yung mga problema na nabubuo sa pamamagitan ng mga pag-unlad, ay kailangan nating makagawa ng pagtugon sa mga problemang ito. So, isa nga sa mga solusyon dito ay ang pagkakaroon ng project planning. So, unang-una ay ang unang part ay self-analysis. So, ano nga ba ang self-analysis? Ito ay tungkol sa pagkilala sa mga kalakasan at kakayahan ng isang grupo na maaring gamitin upang makatulong sa isang komunidad. Ang bentahe nito ay nakasalalay sa katotohanang mas maaring maging epektibo ang grupo sa pamamagitan ng pagtutuon sa mga larangan kung saan sila ay mahusay. Ang problema sa discarding ito ay ang posibilidad na mataas ang tsansa na pagtanggi ng mga taong pinaglalaanan nito, sapagkat ang akala ng grupo na magandang ideya ay maaaring hindi akma sa tunay na nangangailangan ng komunidad. Ang discarding ito ay maaari lamang maging angkop sa mga proyektong ipatutupad ng minsanan. So kung sa ating paaralan ito ay yung mga YESO, yung mga BKD, SSLD, at yung mga iba pang organization na involved sa lipunan. So yan ang self-analysis. Ang ikalawa ay ang subject needs analysis. Ang pagkilala at pagsusunod ng issue ng komunidad ng kliyente bago simula ng proseso ng pagpaplano. Sa diskarte ito, susubukan ng grupo na tugunan ang particular issue na talagang umiiral sa lugar. Kapag ginagawa mo ang pagsusuri sa komunidad ng kliyente, talagang ginagawa mo ang profiling ng komunidad. Lahat ng relevanteng datos na nakalap magiging pinakamahalagang bahagi sa paghahanda ng angkop na work plan. Ang ikatlo ay project partners. So, dito, tutukuyin ang posibleng mga benepisyaryo at ang mga uri ng programa na nais nilang makibahagi. Maaring suriin ng mga organizer ang website ng institusyon. Maaari rin silang direktang maipag-ugnayan sa mga opisyal na namamahala sa mga katulad na aktibidad. Ang ito ay nagpapabawas ng
dahil ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang sa proseso at mga kinakailangan sa tao ng proyekto. Sa paaralan, meron tayong Brigada Eskwela. So, sa Brigada Eskwela ay merong mga institusyon na maraming tumutulong sa ating paaralan, tulad na lamang ng SM. Sila ay pumupunta sa mga paaralan, naglilinis sila para at least makatulong, nagpipintura rin. Pati na rin dito sa mga stakeholders natin katulad ng barangay na malaki ang itinutulong sa paglilinis ng ating paaralan tuwing brigada eskwela. Pumunta na tayo sa susunod na bahagi. Ito ang contents of the project plan. Siyempre, meron tayong project title. The title is short but enough to give an exact idea on what the project is about. Example nito ay yung sa mga proyekto ng YESO, proyekto ng BKD. Pag sila ay nagkakaroon ng project plan, ay sila ay merong title or pamagat. Example nito ay clean up drive, o minsan clean up drive sa labas senior high school, yung mga ganun. So, doon pa lang sa project title nyo ay malalaman na kung ano talaga yung magiging goal nyo as a group. Okay, so ang susunod naman natin ay kung may project title ay meron tayong rationale. This contains an explanation of the principles that encourage the organizer to undertake the project and answer the question why the project must be implemented. Bakit ba kailangan na i-implementa ang proyekto? Example, kasi madumi yung isang lugar sa ilog. O, dahil marumi ang ilog, kailangan ang project mo ay clean up drive. Example naman, yung mga daga na nagkokos ng sakit. So, anong proyekto mo nun? Siyempre, magkakaroon ka ng proyekto na magandang title para at least matugunan yung problema sa lipunan. Example naman yung sa dengue. O, ay magkakaroon ng proyekto, katulad ng proyekto ng ating city na nagkakaroon sila ng fogging. So, syempre, meron din yung mga title. Okay, ang susunod naman ay objectives. So, syempre, kailangan, pag tayo ay may proyekto, may title, meron tayong rationale, at meron din tayong objectives. Ito yung mga, ano ba yung purpose nung inyong proyekto? Ano ba yung purpose ng inyong project plan? Ang purpose ba nito ay malinis ang kapaligiran, mabawasan ng lamok, at kung ano-ano pa. Siyempre, kailangan ng subjects. Why? Kasi syempre, sino ba ang maikinabang doon sa proyekto mo? Syempre, kailangan humanap ka na may kinabang sa proyekto mo. Kung ikaw yung nagpa-feeding program, ang iyong subjects ay yung mga malnourished na bata, di ba? Kung ikaw naman ay magkakaroon ng cleanup drive, ang subject mo ay mga tao sa paligid upang mabawasan ang pagkakasakit ng mga tao. At yun lamang. Of course, kailangan din yung location. Siyempre, saan ba gaganapin? Example, sa labas senior high school, magki-clean up drive. Saan pa? Magpa-fogging. Siyempre, sa mga paaralan. At kung saan pa, kailangan exact yung location kung saan nyo gaganapin ang proyekto nyo. Yun lamang. Of course, yung resource materials. Ano ba yung mga gagamitin nyo? Of course, yung gagamitin nyo, kung kayo ay nagpa-feeding program, ay yung pagkain na ihahanda nyo. Kung kayo naman ay mag-clean up drive, ang ihahanda nyo ay yung mga gamit na panlinis. 'Di ba? Kung kayo ay mamamahagi ng gamot yung hihahanda nyo o yung mga doktor na titingin sa mga may sakit sa isang lipunan. So, yun yung mga resource materials. Lahat ng gagawin, kasama na yung mga tarpaulin, kasama na lahat, yung mga gagamitin nyo para ma-inform sa ang mga pamayanan, mga miyembro ng pamayanan na makilahok sa inyong mga proyekto. Siyempre, kung tayo ay merong resource materials, siyempre katumbas nun ay gastos. So, saan nyo kukuhanin yung source of funds na gagamitin nyo para dun sa isang project? Siyempre, kailangan marunong kayong mag-isip kung saan kayo kukuha ng pera. So, yung iba dyan, ang ginagawa ay humihingi ng tulong sa ating mga barangay, sa city, at sa kung ano-ano pa. At yung iba ay naipag-ugnayan sa mga NGOs upang mas matugunan
yung problema nila. Kung sakaling kulangin ang kanilang pondo, ay magkakaroon sila ng pondo para maisagawa nila ang kanilang mga proyekto. Ang susunod naman ay procedure. So, ano ba? Siyempre, kailangan procedure will be written the project implementation matrix form. Paano nyo ba ito gagawin? Ito yung mga step by step na detalye kung paano nyo maisasagawa yung isang proyekto ng maayos. So, hindi pwedeng walang plano. Kailangan may plano. Kasi kung wala kayong plano, na magandang plano, walang procedure na gagawin, magulo yung magiging programa ng inyong mga proyekto. Ito sa atin ay under the time frame, yung ikatlong part ng project plan ay unang-una time frame. Ano ba yung time frame nyo? Kailan kayo gagawa ng letter para isubmit sa kinaukulan para payagan kayo. Kasi hindi naman pwede na basta lang kayo pupunta sa isang lugar, magfi-feeding program kayo, magki-clean up drive kayo, na wala kayong permit na wala kayong hard copy na permit para ipasa. Hindi pwedeng basta-basta lang nagagawa ka ng gusto mo na wala namang permit sa mga kinaukulan. So, next is activities. So, ano ba yung mga activities na kailangan nyo? Unang-una, preparation. Yung mga letters, ayusin. Tapos kung ano man, yung mga ihahanda yung materials. At yung implementation nyo sa araw na yun, kung ano na ba yung mga gagawin nyo. Kung sa cleanup drive ay magkakaroon kayo ng, syempre, opening. Tapos magkakaroon kayo ng, maglilinis na kayo. And ang pinakamalaga sa lahat ay ang closing because ito ay merong closing remarks kadalasan yung mga bisita nyo katulad ng ni mayor, katulad ni barangay captain. So, pwede rin ang principal, depende dun sa lugar na inyong pagdadausan. So, kailangan dito merong tokens or certificates, magdi-distribute kayo, tapos lilinisin nyo yung venue, di ba? Kasi kung pagpunta nyo doon is para magbigay ng solusyon, hindi magbigay ng panibagong problema. Kailangan alam nyo rin dito ang persons in charge, meaning yung persons in charge siya yung pinaka head. Kung sa ESO ay si Amy, kung sa SSLG si Harold, and so on. Sila lang yung mga in charge, yung mga namumuno. And number 4 is expected output. Ano ba yung output nyo? So, kung nag-tree planting kayo, ang output nyo, nakapagtanim kayo ng puno. Kung kayo naman ay cleanup drive, ang output nyo ay nakapaglinis kayo. Diba? So, yun lang. Number 5, resource materials. Ilalagay nyo lahat ng kailangan nyo para maisagawa ng maayos ang isang project plan, yung inyong proyekto. So, ang ano naman, ang ikaapat na bahagi ay ang closing part. Siyempre may closing, maayos ang closing even though na-discuss na siya sa procedure. And also, ang pinaka-last na bahagi ay documentation. Kaya nga napapansin nyo, laging may nagpipicture para i-document yung mga pangyayari. Of course, kailangan maisagawa ng maayos. Magkakaroon to ng narrative report para at least meron kayong hard copy at soft copy na record para kung sakaling magawin nyo man ito sa ibang lugar yung proyekto nyo, ay madali na kayo, may idea na kayo kung ano ang tatakbuhin nito. Yun lamang. Maraming salamat. Okay, so good morning again. This is for the Q403. So, anong gagawin nyo dito? Gagawa kayo ng poster. So, digital poster to So, gagawa kayo ng inyong advocacy at gagamit kayo ng text and graphics. Meron kayong titles, merong caption, may labels, and body text. Graphics can include maps, charts, diagrams, illustration, or photographs. So, using the rubric below, create a digital poster processing and advocacy on any of the following. So, ito yung mga topic na pwede nyong magawa ng advocacy. Unang-una, suppression of the freedom of the press, environmental preservation, pangatlo, racial discrimination, number 4, gender sensitivity, and number 5, human rights. So, ang rubrics niya, required elements, category, labels, attractiveness, and grammar. So, meron tayong 3, 2, and 1.
Okay, so syempre kung gumawa kayo ng advocacy nyo, mag-isip na kayo ng inyong project plan para matugunan yung problema na ginawa nyo. Yung parang naisip yung problema. So, ito yung itsura ng project plan. Gawin nyo lamang, gayahin nyo lamang, at ito ay isusulat sa kasama ito ng Q4A03. Okay? Sa ating panibagong gawain. Ito ay Q4A13. Ito ay sa notebook gagawin. So, ang gagawin nyo, i-arrange nyo yung following stages ang nararapat. Sa mga box na ito, makikita nyo yung the first part of the process ay magsisimula sa ilalim. At ang pinakahuli ang final part of the process. Ang pagpipilian nyo ay nasa susunod na slide. So, ito yung mga ilalagay nyo doon sa mga drawing sa previous slide. So, kung may tanong, pwede nang itanong sa akin sa pamamagitan ng chat. Gagawa ng karugtong ito ng Activity 13, ang essay. Select one problem from the given topics in the digital poster making. So, may 5 dong problem. So, pipili lamang kayo ng isa at gagawa nyo ito ng essay. So, ano ang nilalaman ng essay? So, syempre, tungkol dun sa problema na pinili ninyo. Syempre, sa intro, may 5 points. Kung maganda ang intro nyo, kung ito ay na-present ng maayos, 5 points yon. Sa body naman, sa body ay meron ding 5 points if there is proper contextualization or based on the current situation of the Philippines. Kung baga makatotohanan na nangyayari sa ating bansa. Ay ang conclusion, kung meron ba kayong mga solusyon na mabubuo doon sa problemang napili niyo? Meron ba kayong naiisip? At ang susunod naman ay ang pagtataya. So, sagutan lamang ito. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo as soon as possible. Magandang umaga.